'di ba? Kaya ngayon po inaano nila, inaabuso nila yung pagkakataon na hindi na sila mareresbakan sa pamamagitan ng bardagol ni Mima Alicia. Yun. So, halo-halo na yan. Lalaki, babae, ganon. Bali, insan pala, Siyam, kasi kasama yung gunman. Hindi, mukhang yung gunman na yun nagturo eh. Kasi di ba unang nahuli yung mga gunman. Nako, eto na naman tayo kay Boss B. Si Boss B, sabi may nagkomento kahapon, si Boss B daw ay baklang kalbo. Sabi gano'n. Sabi ko, Boss B, baklang kalbo? Tinutukoy yata nito mga ito, si Banat Bay ah. Kasi may naririnig-rinig tayo, Barbie daw. Sige, tuloy. Tama rin yung sinabi ko nung nakaraan na talagang ituturo na itong dalawa na ito. Kasi ganito nangyari sa utang na lumalabas daw, di umano na 8 million na pautang daw ni Mima. Sandali, ang laki nun. Nung unang mga araw, ang naririnig din ho natin mga kababayan, ang unang narinig ko nga, unang pagkakaalam ko, 1.6 million. Ngayon, nung kailan Yolo, naging 2.4 million. Ngayon, 8 million na ang pinag-uusapan na ipinautang daw di umano ni Mima Alicia. Kasi nagpapautang din talaga si Mima. Sa mga hindi nyo nakakaalam, si Mima nagpapautang. Ang problema, siguro si Mima nasilaw. Dahil pag nagpautang nagbabayad ng malaking interest. Di ba? Ngayon, siguro, nung... Yun yung sinasabi na pinapadama, no? Sa unang mga utang, bayad, interest, no? Tapos biglaan, may the big one na utang, tapos doon na talo-talo. Umabot ng ganun dahil nagbabalik ng interest ng ganyan, kung sino-sino na yung inuutangan ni Mima. Tulad ko. Ako na ano din, na tawag dito. Isa din ho ako, mga kababayan, nung nilapitan ni Mima about doon sa 300,000. Kaso talagang wala naman akong papahiram. Unang-una dahil wala naman akong ganong kalaking pera, mga bossing, no? Pangalawa, taon naman na talagang wala akong maipapautang sa kanya. Ang sinasabi niya sa akin, pandagdag doon sa negosyo. No? So sa madaling salita po, wala pong pera si Mark Ramos. hindi po kayang pautangin si Mima. Yung kay Boss Mike ang malaki. Para ipautang. Para ipautang. Oo. Ang nangyari kasi, yung utang niya sa akin na umabot ng 1.4. 1.4. Yung sabi ni Paulo Saison na kaibigan natin, dapat sa akin humiram si Mima. Buhay pa sana siya. Oo. No, sana yung itinatago mo diyan, Papa P, no? Na 7 milyon, 1 milyon na lang ang kulang ni Mima kung sakali. Hindi, sakto na. 7 milyon sa iyo, 1 milyon kay Boss Mike Cervera, di ba? Sakto 8 milyon. Doon 700 sa alahas yun alam ni Nyulo yun alam mo rin yun di ba? Maganda yung alahas na yun maganda yun. Nakita ko yun, suot niya nung nung Pasko. Makikita nyo sa mga vlog niya yun. 700 ko binenta sa kanya yun. Pero sabi niya, hinuhulog-hulugan. Hulog, walang interes hulog. Tapos, hindi pa niya na uumpisan na hulugan yung kwintas. May drama uli. May drama siya. Hindi naman, drama na sabi niya, Boss Mike, kailangan ng pera ng nanay ko, umiiyak. Di ba tinanong ko yung nanay, hindi pala totoo. So na parang napilitan na yung bata, si Mima, na mangutang para ibigay dito sa mga sindikato. Dahil the more na madami siyang maipautang, mas malaki yung magiging porsyento. Sabi nga, di ba, 12%. Sinasabi ng kapulisan di yun, yung may interest. Pero yun yung mga kababayan ko
Sabi niya, interesan ko Boss Mike ng 5%. Sa totoo lang, malaki yun. Malaki para sa akin yung 5%. 5%, sabihin mo ng 1 milyon, 5%, 50,000. Ano po? Tapos 1 linggo lang o 1 buwan lang, malaki. Talaga naman mga kababayan. Pero, kasi yung mga ganun, yung mga biglaan, okay lang yun. 1 buwan, 2 buwan, hindi mabigat yun. Pero yung mahaba ng panahon, Nyulo, mabigat yun. Tagal ko na gets yun, Sandali. Mukhang may ibig sabihin yung mahabang panahon, Ano? Mukhang, tapos, alam niyo na. Nagets ko eh. No? Nyola. Di ba nabanggit, alam ba ni Mima yon? Ngayon, ito ang matindi kay Mima, Nyulo. Alam mo si Mima, mautak! Matalino si Mima eh. Yung 5%, pinapautang niya naman ng 10%, 15%. Sandali, hindi ko nasabayan. Yung 5% pinapautang niya ng 10% na. May tubo pa din. Ang malupit. Di ba? Yun na, malupit. So, lumalabas, boss, kasalanan mo. Utang eh. Bakit na Ikaw pala naman? may kasalanan. Pero umabot ng 8 milyon ho, no? Ano ikaw pala eh. Pinahiram mo eh. Kung wala kang pinahiram, wala. Sabi ni Papa P, ni Paulo Saison, parang negative yung sinasurveillance pa si Mima kung ang involved ay yung boyfriend niya. Pwede naman, i-message niya kung nasaan si Mima. Pwede din yun, tama ka. No, may punto ka doon, Papa P. No? Baka, kagaya nung sinabi ni Nyolo, baka yung ibang, yung kagaya nung sasakyan, nung may sasakyan, politika naman daw, di umano, yung posible na nagmamanman kay Mima naman yon. Kasi 2 linggo may nagsasurveillance, nakasasakyan, tapos 1 linggo naman nakamotorsiklo naman. Papautangin. Kasalanan mo yan. Joke lang. Di ba? Hindi, ito yung tanong ng mararami eh. Yung sa pito ba, kasama ba dito yung boyfriend? Ay, yun lang, hindi pa malinaw. Natin alam eh. Tulog pa yata hanggang ngayon tulog pa yata yung boyfriend. Oo, hindi ako wala pa naman ako nga doon sa boyfriend kasi nga, 'di ba? Baka lang ano. Baka lang. Pero Pwedeng doon ako oo, pwedeng hindi. Ito natitiyak ko na talagang si Mima na porsige na mag-provide ng maraming pera kasi nasilaw din sa kinikita Tubo. niya. Kasi itong lately, kung inyong mapapansin, di ba, hindi na siya active sa pag-vlog niya. Hindi na gano'n eh. Mag-vlog man yan eh. Kakaprangot na lang eh. Hindi na, Boss, totoo yan. Hindi na siya yung, di ba ganyan niya si Mima at Hero Makmak, di ba? Uy, vlog tayo, kahit na tayo stop. Saka yan, message yan, mag-message. Ano content mo ngayon? Ano yung, ano ba yung topic ngayon? Magpasa ka naman ng mga topic. Wala akong makita ng topic. Ganyan si Mima ho mga kababayan. Vlog muna tayo. Aktibo talaga. Naghahanap ng content yan sa atin. Sa atin nagtatanong ng content yan eh. Boss, sabi nga pa nga, sabi nga, inaasar nga ni Boss Mike, gatas na gatas, di ba, boss? Ganyan